Welcome po sa inyo lahat mga idolo. At ito na naman po tayo, usapang negosyong balutan na naman po tayo. At ngayong araw po mga lods ay i-flex ko lang po sa inyo at i-share ko lang po sa inyo. Ito po yung mga incubators po namin na ito po na nasa likuran ko mga pintuan. At share ko din sa inyo mga lods yung mga sariwa na isasalang po namin ngayon. Bago tayo magsimula mga lods, nais ko lang kamustahin yung mga kapitbalutang ko riyan na nakapanonood po nito o yung kaparehas ko po ng negosyo. Ayan, kahit saan man kayo parte ng Pilipinas, mga idolo, kamusta po kayo riyan? Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. At kamusta po yung ating mga balot dyan? Mabilis na po ba ang balot natin o mabagal pa? Magkano na po ang presyohan po ng mga sariwa po dyan sa lugar po ninyo? Ayan, maraming shoutout po sa inyo mga idolo. At welcome po kayo, mag-comment po dyan sa baba ng ating lagay po ng ating mga market o ng balot po dyan, kung mabilis na ba o mabagal. Welcome po kayo mag-comment po sa baba, sa comment box. Sa mga hindi po nakakaalam, mga idolo po, no, mainit po sa loob po nito incubator na to. Kaya kapag nanlalamig po yung inyong relasyon dyan, pwede po kayong pumasok dito para uminit po ulit. Sheesh! Joke lang. Kain na. Shoutout dong. Hoy. Yun, yan, si Master Dodong. Yan po ang kasama namin dito sa balutan. Ayun po, Lods. Ito po yung mga pintuan po ng incubators namin. Dito pa lang, Lods, sa lote namin, 16 po na pinto yung meron po kami. Hindi ko pa po naisama yun sa kabilang lote namin. Yan, hindi kasi kasya, Lods, dahil nga malalaki itong mga incubator po namin. At ito po, pakikita ko po sa inyo. Ayan. Sa isang pintuan po, Lods, naglalaman po yan ng humigit kumulang na 8,600 pieces. Ito pa lang, itong pintuan na to. Kapag kapuno siya, Lods. Ngayon, kapag kapuno naman ito, itong buong pintuan na to, itong 4 na pinto, nasa 34,000 mahigit ang nilalaman po ng incubator na yan. Pakikita ko po sa inyo. Sara muna natin. Sumingaw. Ito po. Ayan po yan, Lods. Ayan, puro balot po lahat yan, Lods, na naka-incubate. Balot po, ayan. So, ito po ay puro single tray lang po ang ginagamit namin. Puno lahat yan, Lods, hanggang sa baba. Hanggang sa dulo, ayun pa. Ayan. So, ito po, Lods, yung ginagamit naming pan. Ayan yung nasa dulo. Kaya may pan, Lods, para, ayan, mag-circulate yung init po dun sa loob. Ayan. Ito madalas ako makuryente dito kapag minsan ginigiling ko to, sumasabit yung kamay ko dito. Madalas akong makuryente dito sa kantal wire na to. Ayun ko ba? Masakit kapag So itong kantal wire, Lods, ito po yung nagpapainit sa incubator. Yan Ang ginagamit naming controller dito, Lods, ay yung thermostat. Pakikita ko po sa inyo. Ayan po, Lods, yung thermostat na yan yung controller po ng ng init po ng incubator po namin. So ngayon po ang temperature po niya ay tingnan natin. Ayan yan, para may tapat natin. Nasa 98 Fahrenheit po, Lods. Dito po ay Celsius, dito naman po ay Fahrenheit. So mas madali para sa akin Fahrenheit Ayan, nasa 98 Fahrenheit po yung temperature niya. Ayan. So ito po talaga, Lods, ay malalaking incubator. Ewan ko lang kung meron pa pong mas malaki. Alam ko marami pang mas malalaki dito Saka marami na rin, Lods, na high-tech po na incubator ngayon. Meron pa yung nag-automatic swing. Yung kusa na siyang gumaganyan sa loob para mahalo po yung itlog. Ayan po. So pagpapagawa po nito, Lods, sa mga contractor nito ay per pinto po ang offer po nila. Meron po iba ay offer po nila nasa 45,000 per pinto. Ang nag-design po nito at ang gumawa nito si Kuya Baning De Jesus, kung kilala po ninyo. Kuya Bernard na taga Bulacan po. Siya po ang gumawa po nitong incubator po na to. Ayan. Ito po yung huli niyang ginawa sa amin. Itong incubator na to, bago pa to. Tapos, Lods, pakikita ko po sa inyo yung pinatay yung ilaw. Dahil, Lods, mahilig kaming mag-experiment dito. Ito po yung isang incubator namin na
disemento. Lahat po ito, Lods, ay puro kahoy. Yan, ito kahoy din po. Pero ito, Lods, yung DIY namin na incubator, semento naman siya. Ayan. Okay sana to, Lods, kaso umaaksaya sa kuryente. Halos same lang halos sila ng design. Ang pinagkaiba lang yung mga ano niya, yung mga pader niya sa bubong puro semento. Ito po, pakikita ko po sa inyo. Ayan. Ayan, halos same lang din sila ng mga kahoy. Kaya nga lang, maaksaya to sa kuryente, Lods. Kasi kapag lumamig yung panahon, mabilis lumamig yung semento Na-absorb agad ng semento yung lamig. Kaya under yung heater. Ganun pong naging ano namin dito. Naging problema. At eto po, Lods, ay mga sariwa po na nakuha namin po sa ibang mga poultryhan. At sinasalang na po namin ngayon dito sa incubator. Ganito lang po kasimple yung pagsasalang namin. May mga ibang mga balutan, Lods, na double tray yung ginagamit nila. Sabihin, dalawa, may isang dito meron pang nakakabit double tray. Pero sa amin, Lods, single tray lang ginagamit namin. Unang-una para hindi masyadong mahirapan yung nagbubuhat. Kaya ganun po namin siya pinagawa, pinadesign. Ito po, ayan. Laman po nito, Lods, sa isang tray ay 90 pieces lang. Para kapag in swing po namin itong mga incubator ay makakagalaw po itong mga itlog. Para na rin siya nahalo. Ayan, ganito lang po kasimple yung aming incubator. May nagtanong din po sa akin, Lods, kung ilang araw po ba bago haluin po itong mga itlog ng itik o yung sariwa kapag sinalang na po sa incubator. Ito, pakita ko po sa inyo. Buksan natin ulit. Sayang na sa kuryente. Ayan. Ito po, Lods, aliwa, sinalang dito sa incubator yung sariwa. Ayan, ilang days bago siya ihaluin. Dito po kasi sa amin, Lods, ay yung sinalang namin na sariwa, meron na siyang mga kasabayan na mga balot din. Kaya halos mahalo na din yung araw na rin yun. Kasi every 4 hours po kasi yung halo namin, tuwing 4 AM, 8 AM, 12 noon, 4 PM, saka 8 PM. So alin man doon sa mga oras na yung magsalang kami, basta sumakto na doon sa oras, haluin na rin namin nung araw na yun. Halos masasabay na rin mahalo yung balot saka sariwa, kahit nakakasalang pa lang. Isang turn lang naman, Lods, kami kasi isang turn lang. Hindi na namin sinisiso ng maraming ganyan. Isang turn lang. Isang baba lang po nito. Then lahat po ng mga itlog mahalo na. Ayan po.